10 patayang talata na maling pagkaunawa na Diyos si Kristo. Karamihan ng mga naniniwala na ang Panginoong Hesus ay siya ang tunay na Diyos at may ginagamit silang mga talata upang patunayan nito. Kung hindi mo sisiyasatin ang bawat talata na kanilang pinagbabasihan, ay talagang mapapaniwala kanila na ang Panginoong Kristo ang siyang tunay na Diyos. Karamihan ng mga mangangaral at depensor ng mga naniniwalang Diyos si Kristo ay isa lamang ang pinanggagalingan ng kanilang paliwanag at lahat ay nagmumula lamang sa kanilang sariling opinyon o kuro-kuro o sa madaling salita ay aral ng tao at hindi aral ng Diyos. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ukol sa 10 talata na madalas na kanilang gamitin para patunayan na Diyos si Kristo. Tulad po ng sinabi ko sa nakaraan nating video, ay hahatiin sa 10 bahagi ang usapang tungkol sa mga talatang kanilang pinagbabatayan na Diyos si Kristo. Upang lubos po nating maunawaan, sa araw na ito, nasa ika-8 bahagi na po tayo ng talakayan natin ngayon ay ang nakasulat sa unang 1:5-20. Bago po natin ituloy ang paksa natin ngayon, ay nais ko munang batiin kayo na magandang araw at welcome po sa aking channel, Anta the Truth. Suportahan na lang po ang aking channel. Please subscribe. Maraming salamat. Karamihan ng mga sektang pangreliyon ay naniniwala sila na ang Panginoong Jesucristo ay siya ang tunay na Diyos. Lalo na base sa kanilang paliwanag ay maraming talata sa Biblia ang nagpapatunay raw na Diyos si Kristo tulad ng mga sumusunod. Una, 1:30. Pangalawa, Hebreo 1:8. Pangatlo, Isaias 9:6. Pangapat, 1:1. Panglima, Romans 9:5. Pang-anim, Philippians 2:5-6. Pang-pito, 1:8-58. Pang-walo, unang 1:5-20. Pang-siyam, 1:20-28. At ang pang-sampu ay ang Titus 2:13. Sa mga nakarang video po natin ay natalakay na natin ang 7 bahagi ng 10 bahagi na kanilang pinagbabatayan ng Diyos si Kristo at napatunayan natin mula sa banal na kasulatan na si Kristo ay hindi Diyos. At sa araw na ito ay tatalakayin natin ang ika-8 bahagi ng ating talakayan tungkol sa maling pagkaunawa sa pagiging Diyos ni Kristo. At sa bahaging ito ay pag-uusapan po natin ang isa pang talata na kanilang pinagbabatayan na Diyos si Kristo ukol sa nakasulat sa aklat ng unang 1:5-20. Malinaw daw po sa nabanggit na talata na ang Panginoong Jesucristo ay siya ang tunay na Diyos. Mabuti po panoorin natin at pakinggan ang kanilang pagpapaliwanag. Alalaman natin na parito ang anak ng Diyos, na parito sa mundo. Yung naparito na anak ng Diyos, si Kristo po yun. Sinasabi po dito sa mga sulat ni Juan, at tayo'y binigyan ng pagkaunawa. Ibig sabihin, kung ikaw ay may pagkaunawa, abay kikilalanin mo yung ama at anak. Ang mga taong hindi ito binigyan ng pagkaunawa, hindi na talaga maunawaan ito. Talaga ini-insist na, isa lang ang Diyos, isa lang. Paano ba yung anak hindi mo natatawagin Diyos? Mismo yung ama, tinatawag na siya Diyos. O ngayon, bago ko natin ibigay yung pagka-Diyos ng anak, basahin muna natin ito ng maayos. Sabi po dito, at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa Kanya na totoo, sa makatuwid ay sa Kanyang anak na si Jesucristo. So malinaw po, totoo po yun. Sinong totoo? Yung Kanyang anak. May pagka-Diyos, tunay na Diyos. Kaya dapat natin makilala yun. Ang sinasabi po dito, upang ating makilala na siya na totoo at tayo'y nasa Kanya na totoo, sa makatuwid ay ang Kanyang anak na si Jesucristo. Yan po.
Kung tunay na Diyos yung Ama, syempre dapat makilala din natin yung kanyang anak, tunay na Diyos. Kaya kung itutuloy natin, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Kaya nga si Kristo po yung buhay na walang hanggan. Paano mo masasabing walang buhay na walang hanggan si Kristo? Kaya nung nabuhay na muli, wala na sa kanya ang kamatayan. 'Di ba? Kung yung Ama, wala yung kamatayan. Kaya sila po yung tinatawag na buhay na walang hanggan. Sila po yung pinagbumulan ng buhay na walang hanggan. Yan ang dapat nating malaman, mga kapatid. Ano ho? Kung mapapansin po natin, binasa niya ang unang 1:5:20 at doon ay hindi po niya inunawa ng maigi ang nabanggit na talata. Bagkus nagbigay siya ng sariling opinyon o kuro-kuro at kung mapapansin po niyo ay hindi tama ang pagkaunawa sa totoong konteksto na nilalaman ng nabanggit na talata. Kung papansinin natin maigi, binanggit ang dalawang pangungusap na ay sa kanyang anak na si Jesucristo. Period. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Para palabasin na si Jesucristo ay siya ang tunay na Diyos. Ang unang 1:5:20 ay madalas na gamitin ng mga nagtuturo na si Jesucristo ay siya ang tunay na Diyos. Pinagtatalunan nila na ang antecedent na panghalip na ito sa ikalawang pangungusap ng talata ay si Jesucristo na siyang pangalang nauuna dito. Sa madaling salita, dahil pagkatapos ng nabanggit na salitang Jesucristo sa unang pangungusap ay sumunod ang salitang ito sa sumunod na pangungusap. Ang naging konklusyon nila na ang salitang ito ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo para palabasin na siya ang tunay na Diyos na binabanggit. Kung uunawain maigi ang buong konteksto ng unang 1:5:20 ay makikilala natin kung sino ang tinutukoy na totoong Diyos at makikilala natin kung sino si Jesucristo. Subalit dahil nais nilang patunayan na Diyos si Kristo, ay hindi nila binibigyan ng pansin ang mga unang salita at nakatutok lamang sila sa kanilang pagtuturo at pagpapaliwanag sa mahuhuling salita na ay sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Kaya po kapag narinig mo ang gayong pagtuturo ay talagang mapapaniwala ka na si Jesucristo na siya ang tunay na Diyos. Iyan po ba ang paniniwala o pagtuturo ni Apostol Juan sa kanyang mga sulat, lalo na sa aklat ng unang 1:5:20? Mabuti po basahin natin muli ang nabanggit na talata kung ano po ang tamang konteksto at kung ano ang ibig sabihin ni Apostol Juan. Pansinin maigi ang mga mahalagang salita para maunawaan natin kung sino ang tinutukoy na totoong Diyos. Basahin po natin ang aklat ng unang 1:5:20 ng New International Version. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo nasa kanya na totoo. Sa makatuwid ay sa kanyang anak na si Jesucristo. Period. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Dito po sa binasa nating talata, may tatlong bagay po ako na dapat yung tandaan para hindi po tayo maligaw. Una, binanggit po ang salitang naparito ang anak ng Diyos. Pangalawa, tayo ay binigyan ng pagkaunawa upang makilala natin siya na totoo. Pangatlo, tayo'y nasa kanya na totoo. Basahin po natin muli ang unang 1:5:20. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Sino po ang naparito? Ang anak ng Diyos. Sino po ang anak ng Diyos? Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Diyos po ba ang naparito sa lupa? Hindi po, sapagkat malinaw ang anak ang naparito. Ano ang layunin ng anak kung bakit naparito sa lupa? Maliwanag po ang sinabi, tayo ay binigyan ng pagkaunawa upang makilala natin siya na totoo. Yan po ang kanyang layunin na ipakilala ang katotohanan
at bibigyan tayo ng pagkaunawa upang makilala natin ang totoo. Kung itutuloy natin ang pagbasa sa kanyang anak na si Jesucristo, period, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Totoo ba na si Jesucristo na siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan sa nabanggit na talata? Hindi po. Bakit hindi po si Jesus ang tunay na Diyos? Sapagkat malinaw po sa nabanggit na talata na ang naparito ay ang anak ng Diyos. Sino po ang naparito? Ang anak. Hindi po sinabi sa talata na naparito ang Diyos anak, kundi ang sinabi ay naparito ang anak ng Diyos. Kung paniniwalaan natin na si Jesucristo ay siyang tunay na Diyos, ibig sabihin si Jesucristo ay may anak. Bakit po kanyo? Sapagkat malinaw ang konteksto ng talata na ang naparito ay ang anak ng Diyos. Sino po ang naparito? Ang anak. Naparito po ba ang Diyos? Hindi po. Sino po ang naparito? Ang anak. Kung paniniwalaan po natin na si Jesucristo ang siyang tunay na Diyos, sino po yung anak ni Kristo na naparito sa lupa? May anak ba si Kristo? May Jesucristo Junior po ba? Malamang wala. Kaya doon pa lamang ay sanuwat na ang kanilang pagpapaliwanag na Diyos si Kristo. Samantalang siya ay anak ng Diyos at hindi siya Diyos anak. Iba po yung Diyos na nagsugo sa anak na isinugo. Ano po ba ang paliwanag ni Apostol Juan dito sa pagkabanggit niya na tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang makilala natin siya na totoo? At sino yung sinasabi niyang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan? Mabuti po basahin natin ang aklat ni Juan na nakasulat sa Juan 17:1-3 na kung saan pinaliwanag ni Apostol Juan sa kanyang sulat kung sino ang tunay na Diyos at kung ano ang katotohanan para makamit ang buhay na walang hanggan. Basahin po natin ang nakasulat sa Juan 17:1-3 ng New International Version. Ng mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Aba, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Maliwanag po ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya, ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay. Kapag po bang sinabi na isang Diyos, ibig po bang sabihin ay marami? Hindi po, sapagkat malinaw ang sinabi ng Panginoong Hesus na ikaw ang makilala nila na iisang Diyos na tunay. Hindi po niya sinabi na makilala tayo na dalawang Diyos na tunay. O kaya sinabi niya ay makilala ako na isang Diyos na tunay. Hindi po ganon. Huwag po nating dagdagan ang mga sinabi ng Panginoong Jesucristo. Malinaw po ang kanyang sinabi, Ama, ikaw ang makilala nila na isang Diyos na tunay. Hindi po kasama ang kanyang sarili. Kung mapapansin po ninyo, ang sulat ni Apostol Juan dito sa Juan 17:3 ay magkahawig ang sinulat niya sa aklat ng unang Juan 5:20. Mabuti po balikan natin ang tatlong mahalagang bagay na nilalaman ng unang Juan 5:20. Una, naparito ang anak ng Diyos. Sino po ang naparito? Ang anak ng Diyos. Sino ang anak ng Diyos na naparito? Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sapagkat maliwanag sinabi ni Hesus sa aklat ng Juan 17:3 at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Sa makatuwid, si Jesucristo ay siya ang anak ng Diyos na isinugo at ang nagsugo ay ang isang Diyos na walang iba kundi ang Ama.
na ipinakilala ni Jesus sa aklat ng 1:17-3. Kaya tama po nang sabihin sa unang 1:5-20 na naparito ang anak ng Diyos. Kaya po, iba po ang nagsugo na Diyos sa anak na isinugo. Pangalawa, tayo ay binigyan ng pagkaunawa upang makilala natin siya na totoo. Sino ang makilala natin? Ang tunay na iisang Diyos, sapagkat maliwanag ang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa aklat ng 1:17-3 na ito ang buhay na wala hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay. Kaya po dyan sa unang 1:5-20 sa huling pangungusap ay ganito ang nasulat. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan, sapagkat ito ang layunin ng anak, kaya naparito sa lupa upang ipakilala ang tunay na iisang Diyos para sa buhay na walang hanggan. Kaya po napakahalaga ang kilalanin ang Ama na iisang Diyos na tunay para sa ikapagtatamo ng buhay walang hanggan. Kaya yung paniniwalang Diyos si Kristo ay tiyak na walang kaligtasan para makamit ang buhay na walang hanggan. Pangatlo, tayo'y nasa Kanya na totoo. Bakit sinabing tayo'y nasa Kanyang totoo? Sa makatuwid sa Kanyang anak na si Jesucristo. Basahin po natin ang aklat ng 1:14-6 ng New International Version. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakarating sa Ama maliban sa pamamagitan ko." Malinaw ang paliwanag ng ating Panginoong Hesus, kaya nasa Kanya ang katotohanan, sapagkat siya mismo ang nagsabi na siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sapagkat ang tanging gamparin niya, kaya siya isinugo sa lupa, ay para ipakilala ang katotohanan, sapagkat taglay niya ang katotohanan na kanyang narinig sa Diyos para ipakilala kung sino ang tunay na iisang Diyos. Basahin pa natin ang nakasulat sa 1:8-40 ng New International Version. "Datapwat ngayon pinagsisikapan niyo akong patayin na tao sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito ay hindi ginawa ni Abraham." Ano po ang sabi niya? Nagsaysay siya ng katotohanan. Hindi po siya nagsaysay ng kasinungalingan. Kaya maliwanag na ang sinabi ng Panginoong Hesus na nasa Kanya ang katotohanan, sapagkat ang mga katotohanan ay narinig niya sa Diyos, at maliwanag ang Kanyang sinabi na siya ay taong nagsasaysay ng katotohanan. Hindi po niya sinabi na siya ay Diyos na nagsasaysay ng katotohanan. Sa makatuwid, hindi ka makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya kung hindi mo paniniwalaan ang mga sinabi ni Jesus na katotohanan, ay hindi ka makakarating sa Ama. Sana po nauunawaan ninyong maigi ang tamang konteksto na nilalaman ng unang 1:5-20 na maliwanag na ang naparito ay ang anak ng Diyos na si Jesucristo, na isinugo ng Ama na taglay ang katotohanan na narinig niya sa Diyos upang maipakilala ang iisang Diyos na tunay na walang iba kundi ang Ama para sa ikapagtatamo ng mga tao ng buhay na walang hanggan. Bakit po napakahalaga ang kilalanin ang Ama na siya lamang ang iisang Diyos na tunay? Basahin po natin sa aklat ng Marcos 12:28-29 ng New International Version. Dumating ang isa sa mga guro ng batas at narinig silang nagdedebate. Nang mapansin niyang maganda ang sagot ni Jesus sa kanila, tinanong na siya, "Sa lahat ng utos, alin ang pinakamahalaga?" "Ang pinakamahalaga," sagot ni Jesus, "ay ito: Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa." Kung mapapansin po natin, nagtanong ang isang guro sa Panginoong Jesucristo kung ano ang pinakamahalagang utos. Ang sagot ng Panginoong Yesus,
Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Sa makatuwid, para makarating ka sa katotohanan, ay dapat tanggapin mo ang isang pinakamahalagang utos at iyon ang kilalanin ng Ama, ang isang Diyos na tunay at hindi ang Panginoong Yesus na siya ang Diyos. Basahin po natin ang aklat ng 1:20-17 ng New International Version. Ganito po ang mababasa. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Huwag mo akong hipuin, sapagkat hindi pa ako nakakakyat sa Ama. Ngunit pumuraon ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama at aking Diyos at inyong Diyos." Sa makatuwid, kung sino ang Ama ni Kristo ay siya rin ang kinikilalang Ama ng mga apostol. At gayon din na kung sino ang Diyos ni Kristo ay siya rin ang Diyos ng mga apostol. Hindi po niya sinabi na ang Ama ay aking Diyos pero kayo ay ako ang Diyos ninyo. Wala pong ganon. Kaya malinaw na hindi Diyos si Kristo, kundi tao na anak ng Diyos na isinugo sa lupa upang ipakilala ang isang tunay na Diyos. Sana po lubos po niyong naunawaan kung ano ang tamang konteksto na nilalaman ng unang 1:5-20. Sa susunod po nating video ay tatalakayin naman natin ang isa pang talata na kanilang pinagbabatayan na Diyos ni Kristo na nakasulat sa 1:20-28. Kung may mga comment po kayo at mga suggestion, paki-comment na lang po sa ating comment section. Sa Diyos po lahat ng kapurihan. Maraming salamat pong muli. Please subscribe.